Ang pag-aasawa ay plano ng Diyos. Ako po si Father Eric Arada mula sa Archdiocese ng Lipa at kura para po sa parokya ng Santa Clara ng Assisi dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Sa ating gospel ngayon ay pag-usapan natin ang buhay pag-aasawa, ang kasal ay natatangi o kakaiba. Ito ay kakaibang relasyon. Tayo merong iba't ibang mga ugnayan sa buhay. Ang iba'y sandali lang, ang iba'y matagalan. Biblia, madaming halimbawa gaya na relasyon ng pinuno at ng bayan, guro, estudyante, mga kaibigan, hari at tao, at iba pa. Sa dami ng ugnayan, tanging ang relasyon ng mag-asawa ang kakaibang nilikha ng Diyos na masigit pa sa Israel at ang ating simbahan. Ang pag-aasawa ay hindi bunga ng taong samahan o kasanduan o batas na maugnayan. Ang pag-aasawa ay plano ay nilikha ng Diyos sa tao. Kaya nga nasabi ni Jesus, iiwan ang kanyang magulang at magsasama sila ng kanyang asawa. Ang ibang ugnayan ay dadating at mawala. Kaibigan dadating at alis. Makasosyo, papasok at alis. Merong relasyon, hindi nagtatagal. Ang pag-aasawa ay natatanging dalawang tao, isang lalaki at isang babae, mangangakong maging tapat sa isa't isa kahit anong mangyari hanggang kamatayan. Hindi lamang buhay nilang binabahagi, kundi magbigay buhay. Sa puso ng pag-aasawa, hindi emosyon nararamdaman lamang, kundi makapangyarihan pangako. Pangalawa, ang pag-aasawa ay isang bukasyon. Sa simbahan, pagtawag ng Diyos sa buhay, pagmamahalan, hindi lang sa isa't isa, kundi sa Diyos at sa ating simbahan. Pagtawag na manatiling nagkakaisa sa landas ng Diyos patungo sa kabanalan at kaligtasan. Ang tipanan nito ay bahagi ng mag-asawa at ang Diyos. Ang pangakong maging tapat sa isa't isa gaya ng Diyos sa bayan ng Israel. Nandun lagi si Kristo kahit anong mangyari. Buhay ang kanyang presensya sa sakramento. Ito din ay may bukasyon na makiisang gawang paglikha ng Diyos. Pagkakaroon sila ng masukli ng bunga ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Aalagaan, huhubugin, papalakihin at tuturuan ng aral ni Kristo. Kaya ang magulang ay may responsibilidad na buhayin, tagapangalaga at tagapagtanggol ng buhay ng tao. Kahit anumang mangyari, hindi kayo nag-asawa para pumatay ng bata. At pangatlo, ang pag-iwalay ng mag-asawa. Ang mundo natin nabubuhay na maraming sirang mga pamilya. Hiwalay ang mga mag-asawa, mga anak pinalaki ng single mother o single father. Tunay ang tao ay nagkakamali at nagkakasala. Hindi perpekto na lang ang babae nag-asawa, pero hindi pinag-iwalay ang solusyon. Tandaan natin, ang turo ni Jesus na walang tao na pwedeng pagwalayin ang pinagsama ng Diyos. Ang paging tapat ay posible pa rin. Sapat ang biyaya ng Diyos. Mapaghihilom ang Diyos ang sugat ng mag-asawa, awat pagpapatawad, ang tamang paraan sa dalawang tao. Napakadaming paraan para may balik ang magandang samahan ng mag-asawa. Maging bukas tayo sa biyaya ng Diyos. Nandiyan ang iba't ibang programa ng simbahan at ibang samahan. Kailangan lang nating sikapin at magpursiging malaga pa rin ang pamilya at mga anak. Tandaan natin ang pangako ng katapat sa buhay pag-aasawa at sa Diyos at sa isang makapangyarihang liwanag sa mundo. Nating tayong makamakasalanan. Basta maging sentro ang buhay, mag-asawa ang Diyos. Pangalimutan ang Diyos sa araw-araw at lalo higit sa araw na linggo. Hindi magtatanggal ang pagsasama ninyo. Let us pray.
Lord, help us to value our marriages and families. Teach us to trust you like children. Guide us to live in unity, love, and respect every day. Amen.